Ang simbahang Katoliko na yata ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng buhay ng karamihan sa atin. Nakasulat sa Biblia sa ika-6 na utos ng Diyos na huwag kang papatay. Ngunit alam niyo ba na ang unang serial killer sa bansa ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang pare? Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Father Juan Severino Malari o mas kilala bilang Padre Severino. Siya ay mula sa bayan ng Macabebe sa Pampanga at nag-aral ng theology sa Pontifical and Royal University of Santo Tomas, ang pinakamatandang extant na universidad sa Asia. Na-ordain o naging ganap na pari siya noong 1809 at nakaranas ng maraming rejection sa iba't ibang parish sa buong bansa hanggang sa ma-assign siya sa bayan ng Magalang sa Pampanga. Nanatili siya dito mula 1816 hanggang 1826. Dahil siguro sa hirap ng kanyang dinaanan sa pagpapalit-palit ng parish, nagpursige si Padre Severino na makuha ang loob ng mga tao at nagbunga rin ang kanyang paghihirap nang matanggap na siya ng mga taong bayan bilang kanilang kura paroko o parish priest. Bukod sa kauna-unahang Pilipinong pare sa bayan, si Padre Severino rin ang ikalawang Pilipino na nakapag-master ng calligraphy. Ngunit siya ay di makikilala sa karangalang ito kundi sa isang malagim na sikreto. Sa loob ng isang dekada, bilang kura paroko, mahigit sa 57 na kaso ng pagpatay ang nangyari sa malaki ngunit tahimik na bayan ng Magalang na walang saksi o sospek. Dahil sa walang malinaw na motibo sa pagpatay, hindi ito pinansin ng mga tao at ng Guardia Civil at nananatiling malaya ang salarin. Isang araw noong 1826, biglang nagkasakit si Padre Severino. Hindi tiyak kung ano ang sanhi ng kanyang pagkasakit. Nalagaan si Padre Severino ng isang pari hanggang sa matagpuan nito ang iba't ibang armas na may dugo at ari-arian ng mga pinaslang. Agad na ipinadakip ng pare si Padre Severino at kinulong. Habang nasa kulungan, inamin ni Padre Severino na hindi maganda ang kanyang relasyon sa ina mula pa noong bata pa siya. Isinalaysay rin niya na ang dahilan kung bakit niya nagawa ang mga iyon ay dahil sa nakulam di umano ang kanyang ina at ang paraan upang maligtas ang kaluluwa ng ina ay sa pamamagitan ng pagpatay o pag-alay ng ibang kaluluwa. Ang account na ito ay mula sa libro ng The Kapampangan Pioneers of the Catholic Church ni Dr. Luciano P.R. Santiago, isang psychiatrist na naging historian. Makatapos ng 14 years na pagkakakulong, hinatulan ng kamatayan si Padre Severino at binitay noong 1840. Dahil dito, siya ang kauna-unahang paring Pilipino na binitay ilang dekada pa bago ang Gumburza. Ayon rin kay Dr. Santiago, si Padre Severino ay biktima ng injustice kahit pa na siya ay isang serial killer. May pasilidad na ng mental health noon ang kolonyal na gobyerno ng Espanya. Ang kauna-unahang mental institution sa bansa ay operational na ng 15 years. Ayon kay Dr. Santiago, nararapat na dinala si Padre Severino doon sa halip na ikulong dahil di umano ayon sa ilang psychological tests ay may sakit sa utak ang pare. Makatapos ang ilang taon, hindi pa rin makatarungan ang pagtingin ng mga Kastila kay Padre Severino. Isa umano itong halimbawa ng paniniwala na ang mga Indio noon ay madaling maimpluwensyahan ng mga kwentong kababalaghan at isang murderous psychosis na isang seryosong sakit noon. Ikaw, ano sa tingin mo ang nararapat kay Padre Severino? Dapat ba siyang ikulong o bigyan ng lunas dahil sa kanyang sakit sa kaisipan? Ang mga videong katulad nito ay maingat at masusing nire-research at ginagawa upang mabigyan kayo ng pinaka-updated na mga kaganapan, kwento, at iba pang bagay na mahalaga at kapupulutan ng maraming aral at kaalaman. Para tuloy-tuloy ang ating saya at kwentuhan, subscribe na kayo sa aming Mubli YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click ng bell icon para ma-notify agad kayo sa aming bagong videos.